Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Siya yung nag-apprehend. Baka naman, siya yung tumatalikod habang yung kanyang mga kasabwat o alipores ang nagigipagsiyansa ng PNP. Pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital. Kasi, ang nangyayari nito, yun na Ms. Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay. Tingin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair. Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga kanina, nakita naman natin sa video, pag yung malilit na tao, ang bilis na hulihin at kikilan, pero pag mayaman, medyo baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-pose ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, Senator, Mike, meron kang gusto sabihin? I'd like to express my support to Sen. Rafi, so my partner here in the Senate, my good friend. I'd like to express my support and natutuwa naman po ako na aksyonan kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po lalo na sa ating mga commuters na patas lang sa mga biyahe nila. So I of course I commend Senator Rafi on his efforts in this bill. So thank you. Maraming salamat po. Thank you, Senator Mark. Let's talk muna about dito sa mga body-worn camera. Kasi mahalaga ito. It works both ways. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na nabigyan kayo ng budget para sa mga camera. Yes po, we already launched it, yung aming body-worn cameras, which is also real-time, naka-live feed ho siya sa aming command center, audio-video, kung anong sinasabi. Ginagamit na ho ba? Ginagamit na ho pa. Pero po, 100 units pa lang po yung gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero ilan po yung nabili ninyo? 100 po. Pero may additional nung kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team, at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung nakasuot ng body-worn camera, siya yung nag-apprehend. Baka naman, siya yung tumatalikod habang yung kanyang mga kasabwat o alipores ang nagigipagsiyansa. Monitor mo namin yan, Mr. Chair. Hindi mo siya pwedeng patayin. May ganun pong system na, except, siyempre, kung papasok sila sa CR, doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob. Pero hindi mo siya pwedeng i-turn off. Kahit patayin, hindi siya na ano. And hindi rin nila naalis ang volume. So, okay, alam namin kung anong nangyayari real time, pati yung exact location nila. May, ano po. Okay. 2,500 personnel meron kayo sa MMDA. Ilan ang kailangan yung body-worn camera? Ano muna po yung sa traffic enforcers ninyo? Yung may mga paniket lalong-lalo na kasi sila ho talaga yung ang may mga paniket po sa amin out of 2,500 mga nasa ano lang po 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin ninyo dapat ay magkaroon ng body-worn camera? Dapat po lahat. Lahat. So 1:1 para yung accountability ho. Mahirap po kasi kapag second shift ililipat na naman dun sa kapalitang enforcer. So 700. Opo. Tingnan nyo. Paki-multiply nyo nga 700 times 60,000 per unit. 45 million. Para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcer nyo. 60,000 ano pesos. To? Gold-plated ba ito o gold? Medyo kamahalan nata. That is European technology. Kung ano po yung ginagamit ng London Police natin, same brand, same system. So this is 1,000 euro kung sa European. Yeah, 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body-worn, yung system ang package mo siya. Pero ngayon, since may system na kami, yun na lang ang body-worn camera, yung unit na lang ang bibili. 1,000 euros. Hindi pa mahal to para sa isang body-worn camera. Kasama po dyan yung subscription ng Globe and Smart for I think 3 years.
Naka-lock in po. Why do we have to With subscribe? GPS, ano. Oo. Teka muna. Body worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe Kasi po, para mag-function yun? naka-live feed ho kasi siya sa command center para nakikita namin real time. Okay. So package na to, 60,000 yung unit and then per subscription. Yes po. Wala na kayong babayaran subscription sa Wala na ho. Nakalock ko yan for 3 years. nakalock for 3 years. Okay. Sige. Anyway, sa budget hearing, pag-uusapan natin yan. For the meantime, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo. Diba? Nasaan to at sino-sino gumagamit nito? Saan ba sila Actually, hindi lang po Mr. Chair siya nagagamit for traffic. Kapag may mga big events like SONA or rallies, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire system. No, sir. What I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito. Okay. And gusto ko malaman kung saan naka-station, paano ginagamit itong mga body worn camera ng mga traffic enforcers ninyo, saan naka-station. Yes, yung mga We will, enforcers na yun. Mr. Chair, we will submit a report on that. Naka-MR naman ho siya sa lahat ng personnel namin sa mga permanent traffic enforcers. Okay, isa na lamang concern ko sa MMDA. Di ba meron kayong hotline para sa road assistance? Opo, MMMD hotline 136. 136. Tinawagan namin yung 136 kahapon. Ang daming pasikot-sikot kung saan ka tinutulak or dinadirect. Meron pang press 1. If you need this, press 2. If you need that, press 3. I'll tell you what, where I'm driving at. Nagkaroon ng aksidente sa EDSA. Kunting sagian lang. Magkakabuhol-buhol na ang traffic at aabutin hanggang 10 kilometro, magkakaroon ng bottleneck. Dahil ang bagal dumating yung traffic enforcer para picturean yung dalawang kotse na nagsagian para ipatabi na agad-agad sila nang sa gayon maging maayos ng takbo ng traffic. Ano po nakikita yung solusyon at paano po makatulong itong 136? Yes, Mr. Chair. Monitor naman namin yan sa command center. The problem is, nag-aantay pa po kasi ng police from Traffic Bureau. As of now, ang MMDA, hindi po sila allowed. But we already had a final, nagbinigay na namin sa Insurance Commission. We're just waiting for the signing of the Memorandum of Agreement wherein the Insurance Commission, kapag mga minor incidents para makapag-claim lang naman ng insurance na yung traffic enforcers, even local traffic enforcers na mag-undergo ng training sa Insurance Commission ay magko-cover na we don't need to wait for the police, even the MMDA or local traffic enforcer kapag mga ganung masagyan po for the purpose of insurance claims, pwede na po. And yun po ang ginawa namin, nakipag-coordinate kami sa Insurance Commission and we're just waiting for them for the date of the final signing ng MOA para ma-honor yung report ng MMDA and even the local traffic enforcers pagdating po sa insurance claim. Kasi ang mga insurance company po, ang gusto nila, dapat dadaan sa police, may traffic bureau and everything. So with this, malilesen natin ang bureaucracy and mas madali nang makaklaim yung mga tao natin na mga minor incidents ng sagyan. That's all, Your Honor. So what happens kung wala insurance yung nakasagi? Medyo tatagalo talaga. Papaabot sa police kasi it would dadaan po sa korte ng magkiklaim sila for civil damages kung walang mga insurance. So, ano naman dyan kasi Gaano katagal yung response time once kapag rush hour po, Mr. Chair, it would take more than 30 minutes. Lalong-lalo na kapag malayo din yung traffic bureau ng police kasi sa Metro Manila, ilan lang naman ang traffic bureau per LGU. So, we have no choice but to wait for the police. I'll tell you what, ganito. What if yung inyong command center, yan ay nakakonect sa iba't ibang LGU? I'd like to ask the presence of Senator J.D. Ejercito. Para kapag halimbawa nagkaroon ng banggaan, tatawag yung motorista sa inyong hotline and then kayo na ang babato sa pinakamalapit na police station o pinakamalapit na LGU Traffic Enforcement Group na para rumisponde at yun na nga, petatuhan, kunin yung insurance, and then patabi na agad yung nagsagian. Mr. Chair, actually sa command center namin ngayon si LGU kasi nandun na rin po sila. Minsan sinabi nila po Ba't umabot ng 30 minutes? pag rush hour po talaga, mismo police na traffic din po. So, let's say hindi sa EDSA, let's say sa ibang parte.
Ba't inabot ang 30 minutes? Sabi natin sa Quezon Avenue. Yung sa akin kasi, sir, na-encounter ko na I was a victim as well. Na sabi ko, ano itong bottleneck na ito? Pagkababa, I think it took me almost 40 minutes. I got stuck in traffic. Talagang usad pagong. Pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagkaroon ng bottleneck, ayun lang, konting sagi lang. Yung isang kotse, nasagi ng delivery van. 40 minutes. Paano natin maiwasan yun? Yun nga po ang ginawa namin. We coordinated and we drafted a MOA with the Insurance Commission para po hindi na mag-antay sa police mismong MMDA. May ano na po kami, template sa, ang tawag po namin is Traffic Incident Investigation Report, which the Insurance Commission will also honor pagdating po sa mga insurance claim para maalis kagad yung mga ganong bara sa kalsada, because it would really take more than 30 to 40 minutes yung sa likod na maabala ng traffic for a single incident po ng mga sagian. And most of the vehicles naman doon natin covered ng insurance, and kapag na-approve po na napirma na yung MOA ng MMDA with the Insurance Commission, that would be a huge help sa mga ganong klaseng Sige, incident. napirma na po. After na mapirmahan na yung MOA ng Insurance Commission and MMDA. Pero kung yung response time din ng mga taong pupunta doon sa accident site ay abutin din ng half an hour, bali wala din. Mas marami po kasi enforcer na nasa on the ground. Bawat how many meters may tao kami. Unlike kung mag-aantay pa po ng police from the traffic bureau na So, ibig sabihin, allowed yung mga traffic enforcer on the ground, yung mismo doon sa kalsada, yes, na gumawa ng traffic incident investigation report. And then after that, that would be the basis. alisin agad yung... Kasi may system po kami na doon na lang po pwedeng picturean, tapos papipirman, pipicturean yung license ng involved parties. Then we don't need to wait for the police, and it could be used for insurance claim, Mr. Chair. Tapos na po yung ako mismo nag-draft mo with the legal of Insurance Commission, and we're just awaiting for the final MOA of MMDA and the Insurance Commission, and that would be a huge help for us. Okay. Thank you, sir, Attorney Nunez. Thank you, Mr. Chair. Follow-up lang mo ito ay sa mga pulis naman. Disgrasya. At merong nasaktan. Yung nasaktan ay dinala sa ospital. At ang ginawa ng pulis, pinag-areglo, madalas mangyari ito at marami na ako natanggap na sumugang ito, pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga. Ano ba ang procedure ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital? Kasi ang nangyayari nito, yun na Ms. Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay, mga ngakoy langit at lupa, sabihin, sige akong bala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige, pupunta sila sa police station, yung police pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, napako. So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong nasaktan na hospital man o namatay? Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat. In that case, sir, in the PNP, we do not tolerate investigators to settle sa police stations. Pinipilit namin siya na conduct ng investigation, and we will file a case. Let the court decide kung sino yung kung may kasalanan, at kung mag-areglo kasi sila, sir, it's up to the victim and the respondent naman yun, sir. Basta ang importante, sir, mapailan ng kaso ng police. Hindi namin sa tinotolerate within the station level pa lang, inaareglo na, sir, yung case. Yun lang, sir. Opo, pero madalas mo mangyari yun, so paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo, na pinag-areglo sila ng police sa barangay, and then hindi tinupad yung usapan, kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction dyan? Meron ba kayong parusa? Yes, sir. All the investigators na gumagawa ng ganun, sir, may sanction sila administratively, sir. And kung may ma-find out kami, sir, na doon pa lang sa level nila, sir, nag-aareglo, we will file administrative cases among the investigators, sir. I'll show you a video, Colonel. Yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo. Can we show the video, Comsec? Wala pa yung video? Sige.
barangay. Tama yung pagkakwento sa akin na aksidente nga, nasagasaan, and then dinala sa presinto, nakasagasa, at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng pulis. Kaya napapirma po. Sino pumirma na hindi na magkakaso? Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan, pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital, tuloy ko ang kaso. Walang nangyari. Iniwan kami sa ere. Nagtatago na po yung nakasagasa. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po ipapirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami dun sa barangay. Sino itong stupidong pulis? Investigal Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kayo sa barangay. Yes po. Kasama niyo rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba, Nay? Opo, kasama siya. Tapos yung paglabas ng sasakyan at saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama. Sila magkasama doon sa office nila. Tapos kayo sa labas. Opo. Pangising-ising na siguro si Libranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sarento Libranda, bakit ka nakipag-usap sa suspect sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator, ibibigay ko lang po yung susi, hindi pa ako nagpag-usap. Kasi kukunin po nila yung sasakyan. Di wala ba sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka napag-isipan pa? Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O kaya nga, next time kasi sir, pag gano'n, wag mo pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent, otherwise pag-isipan ka. Yes po, Senator. Colonel, Alejandro, nakita niyo po yung video. Ano pong opinion niyo? Sir, on the part of the PNP, sir, malaking pagkakamali po yun, sir, na makipag-usap dun sa, especially katulad nga po nung sinabi ninyo, na personally kinausap niya yung complainant, yung respondent, yung nakabangga. Supposed to be, kung gusto niyang kausapin, with the presence of also of the victim, para alam nila yung pinag-uusapan. Tama po yung sinabi niyo, na pag-iisipan talaga siya. Kahit nakaka po kami, kung gano'n ang ginawa niya, papasok din sa isip namin na siya yung inareglo. In that case po, hindi namin tinotolerate yan sa PNP hierarchy. Kung may pagkakamali po yung police, and we will file appropriate charges against them. So I would like you to file appropriate charges dito sa police. Yes, sir. Kukunin po namin yung norms, and we will give you feedback. Papalaw po namin yung case nito. Thank you, sir. Thank you. Dito yung ating complainant, si Sir Ryan Lloyd Colonna and Ma'am Abilina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace natin ba yung nireklamo ninyo? Omsec? Okay, ano nga yung mikropono? Will somebody assist them? Wala ba mga taga-ano rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na-trace na sila. Wala pang balita? Wala pa. So, Colonel, Yes, sir. anong pangalan ulit ng pulis? Hindi, lalaki yung pulis eh. Libranda. Merlin Librat. Merlin, lalaki yun eh. Diba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, etong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inireklamo ni na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Diba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawalan niyang nakadisgrasya dito sa mga complainant, then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki to, tama? Yes, sir. Okay. Ma'am Abilina, tama ba yung pagkakaalaala ko na pati yung sasakyan ninyo na kayo na ngayong na-aksidente ay in-impound, pero yung sasakyan nung nakabangga hindi in-impound? Ganun nangyari. Yung sasakyan yung motor na sinakyan ng anak ko, nilagay daw doon sa outpost. Dito na sa outpost. Opo. Pero, Tapos, pero yung nakabangga, yung nakabangga doon sa police station. sa police station, Opo. in-impound pala Yung yun. driver, opo. Okay. Pero yung nakabangga, pinakawalan, wala, hindi man na nakulong. Nasaan po ngayon yung... Ngayon, sir, nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila kasi yung asawa daw niya nasa police station, hindi daw pakawalan kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante kami dahil wala kami. Sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko, sasagutin nila lahat.
Di ako naman, simple, nag-apas din ako na maano yung anak ko. Umuo ako pero wala kaming ano. Sabi ng pagkatapos yun, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mangako siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay, sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Okay. Yun. Kumusta na po yung anak nyo? Yung na-discuss Anak nyo ba yung na-discuss Ako po, Okay. Kumusta na po siya? wala na po. Patay na. Ano, Oh, nilibing. Okay. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital? Magkano po binayad sa ospital? 600 plus po. 600,000. 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo. O kayo po nagpabayad. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, Colonel. No? Oo. Kung hindi nga, seryoso. Bayad na wala na Sinagot ko na Kung hindi, papasagot ko sa inyo dito sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na this time, pag nagkamali yung ating traffic enforcers, yung ating mga otoridad sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon pagkakamali tulad nito, magbabayad, mananagot. Di ba? Paano kung hindi ko siya tinulungan, mababaon siya sa utang, 600,000 pesos, tapos paano yung papapalibing and all. Tapos nga nagtatago na ito may-ari, itong Charmaine Manansala. Sampahan niyo ng kaso to LTO? Show cause order? Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to get the details, Mr. Chair. I-show cause order itong si Charmaine Manansala. Sure. And then, sa HPG, meron ba tayong taga-HPG dito? HPG? Joel Kasupanan po. Mr. Chair, Joel ng Kasupanan. Special Operations Division. Thank you, sir. Highway Patrol Group, sir. Very good. Kayo talaga eksakto ang gusto kong makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakyan ito. Kasi nakapatay ito I want you to issue an alarm for this vehicle na para all points bulletin. LTO, MMDA nandito. Kayo na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency pati sa mga LGUs, traffic enforcement group na LGUs. Mag-coordinate kayo. Gusto ko ma-alarma itong sasakyan yung plate number. Ano yung plate number? Ito? And then, yung driver, LTO, I want his license suspended or even canceled or revoked. Gusto ko ma-revoke ang lisensya ni Shem Arreglado. And then itong, what's the plate number? Toyota Fortuner Black. Okay. Ito, para sa kalaman ng publiko, ito po yung plate number NEJ6228. NEJ6228. Black na Toyota Fortuner. One more time. Black na Toyota Fortuner NEJ6228. So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito. LTO, MMDA, HPG. Sa LTO, di ba meron kayong traffic enforcement group? Kung tawagin ay Meron po kaming traffic adjudication service, Mr. Chair. Hindi adjudication. Yung nagpapa-alarma, yung manguhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service, Mr. Chair. We will put the vehicle under alarm, Mr. Chair. Okay. Sige. Meron kang gusto sabihin, si Senator J. Versito, would you like to make a statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Maganda ho itong inyong prioritize itong Fair Apprehension Act. Alam ko si Colonel Busita, si Congressman Busita rin nag-file sa House. No? Ang tanong ko lang siguro, madalas din nangyayari ito, nagko-complain sa inyo, Mr. Chair, tanong ko lang sa PNP, ano yung patakaran? Halimbawa naman, kasi madalas parang nangyayari pag, halimbawa, rider, motorsiklo, na-involve sa aksidente, pag namatay, kahit na hindi kasalanan ng driver na nakabanggaan, kinukulong ka agad, Mr. Chair. Halimbawa, sumalpok sa truck. No, halimbawa, lasing yung rider. Kadalasan nangyayari kasi nangyari po sa amin to, Mr. Chair, yung delivery truck namin ng yelo. Meron kaming negosyo. Nakaparada lang, nagbababa ng delivery. Binangga nung nakainom na nakamotor, namatay yung nakamotor. Agad-agad kinulong ka agad yung
yung driver ng truck. No, opo, madalas nangyayari yan eh. Parang nangyayari kasi, Mr. Chair, kaya gusto kong malaman anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay yung isang na aksidente, automatic ba yung kabila kukulong kagad? Sige, anybody from the period. Kasi pwede natin isama ito, Mr. Chair. Very unfair din po kasi ito. PNP, you're now recognized, Colonel Alejandro. Sir, thank you sa magandang katanungan, Sir JB, sir. Actually, sir, yan din po yung nasa napupuntang dilema sa PNP, sir. I was also I've been a chief of police of other provinces, municipalities. Naging yan din po yung problema namin. Hindi rin po namin alam kung may batas ba tayo na nakakasanksyon na pag vehicular accident at namatay yung nakabangga, automatic ba na kahit nakasalanan niya hindi natin siya isasanksyon. Ang nangyayari po kasi usually pag may namatay na involved na tao na kinakasuhan po kagad ng PNP. Ito yung nakalakaran na nung araw pa. Kaya nga po ito siguro itong batas na ginagawa po ninyo ngayon, pinasa nyo po, sana po ma-address din yun para po maalis na rin yung burden sa PNP, para po yung decision na mag-file ng case para dun sa mga nagkasala ay mawala na rin po. Kasi ang nangyari nga po yung walang alam-alam na nakaparada lang ako tapos bigla akong binangga, bigla naman ako nang nagkaroon ng kasalanan. May nakakwenta po kasing judge dyan, sabi niya ay namatay tayo kaya kailangan natin automatic na mag-file tayo ng case. Yun lang po ang advice sa akin noon. Kaya ang naging kalakaran po ng PNP, pag kami na-involve na po na tao, automatic na sinasampahan po ng case yung driver na hindi na yung buhay. Kasi yung namatay po kahit nakasalanan niya, yun nga po ang nagiging problema. So talagang medyo, Mr. Chair, magandang ma-discuss natin to because it's also unfair. No, for drivers who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong kasi po minamatay. Tulad nung alam ko may sumalubong sa express sa Skyway ba yun? Di ba? Naging kasalanan, sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung nasa tamang daan. So, I think, Mr. Chair, if we can probably have yung maganda to, no? Fair apprehension, pero itong detention, we have to prevent detention of motorists that are not responsible. Kasi meron ng mga CCTV ngayon. Kung halimbawa naman may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman, Mr. Chair, kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Siguro si Congressman Busita, ito yung dati ng police. Ano pong masasabi niyo dito? Tsaka DOJ probably, Mr. Chair, kung shed light on this. Honorable Senator JB, sir, thank you. Without bias, Mr. Chair, marami kasing police na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa ng kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag-decide. Pero nung ako, Mr. Chair, nasa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chair, both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiyansa, kasuhan ng pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ng pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear. Nag-counterflow yung rider doon sa Skyway. So, kung gagamitin po ng pulis, ng HPG particular, yung nagkandak na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Meron tayo ditong taga-DOJ. Okay. See, I'd like your opinion dito sa pinag-usapan natin. Your Attorney Albert Ignatius Aragan II. Okay. Doon ako na medyo nabulabog sa sinabi ni Senator JV. Nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit, nasa tamang parking, tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. Bakit kailan makulong ng driver? In the first place, hindi naman siya moving. Nakaparada lang siya doon. So, anong stand ng DOJ tungkol dyan, sir? Good morning. Probably, Mr. Chair, the detention was more of a preventive while the police officers were determining the liabilities and to determine if to file the complaint before the prosecutor, Mr. Chair. But upon determination that the driver is not liable, they should release if they are not going to file the case, they should release the driver, Mr. Chair. What happens kung yung kamag-anak nung namatay nakakita ng butas at sabi magpa-file ako ng kaso
So aakyat sa korte, so naka-hold itong inosenteng driver sa kulungan until na hindi siya makapagpiyansa. Sir, when the case is filed before the prosecutor, sir, the prosecutor will determine if indeed there was a crime which took place, and whether or not the accused is probably there's just the probability that the accused may be probably the perpetrator of the crime, Mr. Chair. So Release for further investigation. Release for preliminary investigation. Ang mangyari. sir, if the driver is imprisoned, sir, kailangan po magpiyansa before the court para po ma-release, sir. Kawawa ko nga, dun sa kaso ni Senator JB, yung driver nananahimik, nakaupo sa kanyang truck habang nagdidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista sumalpok, ba't kailangan makulong? Mr. Chair, if you with your indulgence, ikaw tanong natin ulit si Colonel, kanina sumagot siya kanina, parang yun yung dilema nyo no? Na talagang pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung other party. Parang yun na ang naging patakaran ng PNP. So ito yung mga hinahanapan natin ng solusyon para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo, makapag-file kami ng parang unfair detention of motorists who were not really responsible for the accident. Sige, para lang magkaroon maliwanagan kami na ganun po yung dilemma. Before you answer that, Colonel, sorry, Senator, balik muna ako kay Attorney Aragan, kasi ang ending noon, may pa-file ng police, dadali ng police sa piskalya, yung pong motorista or yung pong driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o paano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inosente naman? Your Honor, just to add to the previous question, it is also possible, Mr. Chair, if while the prosecutor is investigating the case, the driver may be released if there's a need for further investigation, Mr. Chair. Okay, babalik tayo sa kay Colonel. So, yung sa scenario. Ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin naming batas para sa inyo dyan sa DOJ. Mr. Ano Chair, pwede? Mr. Chair, upon arrival of the police officers at the scene, they should immediately conduct and determine as to whether the driver is Sino may kasalanan? probably yes, Your Honor. Okay. Pag na-determine ng pulis, halimbawa, na walang kasalanan yung driver Yes, Your ng Honor. truck, in this case, sa case po ni Senator JV na binanggit. So, anong gagawin ng police? Minamatay. Your Honor, they should release if they find that the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you're saying? Yes, Upon investigation, na the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. yes, Mr. Chair.